Naisip mo na ba kung ano ang itinatago ng ating mga sinaunang mapa? Hindi yung mga mapa na ginagamit natin sa Google Maps o Waze, kundi yung mga iginuhit ng kamay, pinaghirapan, at nagtatago ng mga kwento ng ating mga ninuno. Mga mapa na nagpapakita ng ibang Pilipinas, isang arkipelago na may mga pulo na tila naglaho na sa kasaysayan. Isipin mo, habang naglalakad ka sa dalampasigan ng Cebu o nagmamaneho sa mga kalsada ng Luzon, maaaring tumatapak ka sa lupa na dati bahagi ng isang pulo na hindi na natin makikita sa modernong mapa. Ang mga sinaunang mapa, o tinatawag ding cartographic treasures, ay hindi lamang mga guhit. Sila'y mga bintana sa nakaraan. Bawat linya, bawat kulay, bawat detalye ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kung paano nakita ng ating mga ninuno ang kanilang mundo. Ipinapakita nila ang mga pangalan ng mga lugar na iba sa ating nakasanayan, ang mga hugis ng mga pulo na nagbago sa paglipas ng panahon, at maging ang mga alamat at paniniwala na nakaukit sa kanilang kultura. Ngunit mayroon ding mga misteryo na nakapaloob dito. Mga pulo na minsan nang naging bahagi ng ating arkipelago, na ngayon ay wala na. Bakit sila nawala? Paano sila naglaho? Ito ang mga tanong na sisikapin nating sagutin. Hindi ito simpleng paghahanap ng mga nawawalang pulo. Ito'y paglalakbay sa ating kasaysayan, pag-unawa sa mga puwersang humubog sa ating bansa, at pagkilala sa mga pagbabago na naganap sa ating kapaligiran. Isipin mo ang mga kwento na maaaring itago ng mga pulo na iyon. Mga kwento ng mga sinaunang pamayanan, ng mga kalakalan, ng mga digmaan, at ng mga sakuna. Mga kwento na maaaring makapagpabago sa ating pagtingin sa ating sarili bilang isang bansa. Ang pagtuklas sa mga nawawalang pulo na ito ay hindi lamang isang akademikong ehersisyo. Ito'y may malaking implikasyon sa ating kasalukuyang panahon. Maaari nitong baguhin ang ating pag-unawa sa ating mga likas na yaman, sa ating mga karapatan sa teritoryo, at sa ating responsibilidad sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Halimbawa, kung matutuklasan natin na ang isang isla na dating mayaman sa ginto ay naglaho dahil sa pagguho ng lupa, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga panganib ng pagmimina at ang epekto nito sa ating kalikasan. Kaya't samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Tuklasin natin ang mga misteryo ng ating mga sinaunang mapa. Alamin natin ang kwento ng mga pulo na naglaho at ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang pagkawala. Ito'y isang paglalakbay na magpapabago sa iyong pagtingin sa Pilipinas at sa iyong pag-unawa sa ating nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Handa ka na bang sumama? Ang pag-unawa sa mga pinagmulan ng mga sinaunang mapa ng Pilipinas ay hindi lamang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan, kundi pati na rin ang pagtuklas sa mga motibasyon at limitasyon ng mga gumawa nito. Hindi sila mga modernong cartographer na may access sa satellite imagery at IA. Sila'y mga eksplorador, misyonero, at mga opisyal ng kolonya, na ang pangunahing layunin ay madalas na naugnay sa komersyo, relihiyon, at kontrol. Kung kaya't ang mga mapa na kanilang ginawa ay hindi palaging eksakto o kumpleto. Madalas itong binabase sa mga obserbasyon mula sa dagat, mga ulat ng mga lokal, at mga limitadong ekspedisyon sa loob ng mga isla. Isang magandang halimbawa nito ay ang Key Carta Hydrographica by Chorographica de las Islas Filipinas, na mas kilala bilang Murillo Velarde Map, na ginawa noong 1734. Ito ay hindi lamang isang mapa, kundi isang representasyon ng kapangyarihan ng Espanya sa arkipelago, kasama ang mga imahe ng mga katutubo, halaman at hayop. Ang mapa ay hindi lamang nagpapakita ng mga lokasyon, kundi pati na rin ang mga ideolohiya at pananaw ng mga Espanyol sa Pilipinas. Bukod pa rito, mahalagang tandaan na ang paggawa ng mga mapa noong panahong iyon ay isang napakahirap na proseso. Ang mga instrumento ay limitado, at ang mga kondisyon sa paglalayag ay mapanganib. Ang mga sakit, bagyo, at pag-atake ng mga pirata ay ilan lamang sa mga panganib na kinakaharap ng mga cartographer. Dahil dito, ang mga mapa ay madalas na hindi perpekto, at may mga pagkakataon na ang mga isla ay mali ang laki o lokasyon. Subalit, sa kabila ng mga limitasyon na ito, ang mga sinaunang mapa ay nagbibigay pa rin ng mahalagang impormasyon tungkol sa nakaraan. Ipinapakita nila kung paano nakita ng mga tao ang Pilipinas noong mga nakaraang siglo, at kung paano nagbago ang ating kaalaman tungkol sa ating bansa sa paglipas ng panahon. Alalahanin na ang bawat mapa ay isang produkto ng kanyang panahon. Ang mga pampulitikang motibasyon, teknolohikal na limitasyon, at kultural na pananaw ay lahat nag-ambag sa kung paano ginawa ang mga mapa.
Sa ganitong paraan, ang mga sinaunang mapa ay hindi lamang mga representasyon ng geographical na katotohanan, kundi pati na rin ang mga salamin ng mga lipunan na lumikha sa kanila. Katulad na lamang kung paano ang mga selfie ngayon ay nagpapakita ng ating mga personalidad at mga aspirasyon. Kaya, sa susunod na tumingin ka sa isang sinaunang mapa ng Pilipinas, huwag mo lamang itong tingnan bilang isang simpleng guhit. Isipin mo ang mga taong gumawa nito, ang mga hamon na kanilang kinaharap, at ang mga motibasyon na nagtulak sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa konteksto ng kanilang paglikha na maaari nating tunay na pahalagahan ang kanilang kahalagahan at ang mga kwento na kanilang ikinukwento. Isaalang-alang din ang mga posibleng pagkakamali o bias na maaaring nakaapekto sa kanilang representasyon ng realidad. Sa paggawa nito, mas mauunawaan natin ang mga nawawalang pulo at ang mga dahilan kung bakit sila hindi na umiiral sa modernong mga mapa. Sa kabilang banda, ang pag-aaral sa mga pamamaraan ng paggawa ng mapa noong araw ay nagbibigay din ng respeto sa ating mga ninuno. Ang kanilang kakayahan na mag-navigate at magtala ng mga detalye ng ating arkipelago gamit ang limitadong kagamitan ay isang patunay ng kanilang galing at kaalaman sa kalikasan. Sa madaling salita, ang mga sinaunang mapa ay isang kayamanan na nagtatago ng maraming kwento, at sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga ito, mas mauunawaan natin ang ating nakaraan at ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa ating paglalakbay hanggang dito, hindi ba't tila tayo'y mga manlalayag din na sumusunod sa mga bakas ng lumang mapa? Hindi man natin nakita ng personal ang mga pulo na naglaho, ang kanilang anino'y nananatili sa mga dokumento, sa mga kwento, at maging sa ating imahinasyon. Ang bawat pagtalakay natin ay parang paglalatag ng isa pang patong ng lupa sa isang sinaunang palimpsest, kung saan ang mga nakaraang bersyon ay nagtatago ng mga pahiwatig para sa kasalukuyan. Kung isipin, para tayong mga arkeologo na maingat na naghuhukay, hindi sa lupa, kundi sa mga pahina ng kasaysayan. Ang bawat natuklasan, bawat interpretasyon, ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa pag-unawa hindi lamang sa pisikal na pagbabago ng ating arkipelago, kundi pati na rin sa mga puwersang panlipunan, pampolitika, at pangkalikasan na humubog dito. Parang mga hibla ng sinulid na unti-unting pinagdurugtong para makabuo ng isang kumpletong tela. Ang tela na ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga nakaraan, kundi nagbibigay din ng konteksto sa ating kasalukuyang sitwasyon. Pero hindi pa tayo tapos. Tila ba'y nasa bukana pa lamang tayo ng isang mas malalim na pag-unawa. Ang mga nawawalang pulo ay hindi lamang mga lugar na nawala sa mapa. Sila'y mga simbolo ng pagbabago, ng kawalang katiyakan, at ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapaligiran. Parang mga tala sa isang awit na hindi pa natin lubusang naririnig, pero ang himig nito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na kwento. Sa pagtahak natin sa daang ito, mahalagang tandaan na ang kasaysayan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga petsa at pangalan. Ito'y isang buhay na nilalang na patuloy na nagbabago at nagbibigay kahulugan sa ating kasalukuyan. Ang mga sinaunang mapa, kasama ang kanilang mga misteryo, ay nagsisilbing paalala na ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino ay nakaugat sa isang nakaraan na puno ng pagbabago at pag-asa. At habang papalapit tayo sa ating huling pagmuni-muni, ating isipin kung paano ang mga aral na ito ay makatutulong sa atin na harapin ang mga hamon ng ating kinabukasan. Kaya, bago natin tuluyang buksan ang pinto sa ating huling pagtatapos, ating sariwain ang mga tanong na nagtulak sa atin upang simulan ang paglalakbay na ito. Ano ang tunay na kahulugan ng mga nawawalang pulo? At paano sila makapagbibigay ng liwanag sa ating pag-unawa sa ating sarili bilang isang bansa? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay naghihintay sa atin, handang magbigay ng inspirasyon at pag-asa para sa ating kinabukasan. Ang mga nawawalang pulo, hindi lamang sila mga guhit sa lumang mapa na unti-unting naglaho. Sila'y mga pangarap na hindi natupad, mga posibilidad na hindi nasungkit, at mga aral na patuloy nating inaalam. Parang mga bituin sa kalangitan na minsan ay nagningning, ngunit ngayoy nagtatago sa likod ng makapal na ulap, naghihintay na muling masilayan. Ang kanilang pagkawala ay hindi lamang isang pangyayaring heograpikal, kundi isang paalala na ang lahat sa mundo ay nagbabago. Ang lupa, ang dagat, ang panahon, lahat ay sumasayaw sa ritmo ng kalikasan, at tayo, bilang mga tao, ay bahagi ng sayaw na ito. Ang mga pulo na naglaho ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, na hindi tayo ang may kontrol sa lahat, at na kailangan nating makinig sa mga hudyat ng kalikasan bago pa mahuli ang lahat. Ang kanilang kwento ay hindi isang trahedya, kundi isang hamon. Isang hamon na alamin ang ating nakaraan, upang maunawaan ang ating kasalukuyan,
at upang magplano para sa ating kinabukasan. Isang hamon na pangalagaan ang ating kapaligiran upang hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Isang hamon na maging mas matalino, mas mapanuri at mas responsable sa ating mga desisyon. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Hindi sa paghahanap ng mga nawawalang pulo sa mapa, kundi sa paghahanap ng mga nawawalang pulo sa ating mga puso. Ang mga pulo ng pag-asa, ng pananampalataya at ng pagmamahal. Ang mga pulo na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang mga pulo na nagpapaalala sa atin na tayo'y mga Pilipino na mayaman sa kasaysayan, sa kultura at sa puso. Huwag nating kalimutan ang mga aral ng mga nawawalang pulo. Sa halip, gamitin natin ang mga ito upang magtayo ng isang mas matatag, mas makatarungan at mas mapagmahal na Pilipinas. Isang Pilipinas na hindi lamang nagpapahalaga sa kanyang nakaraan, kundi nagtitiyak din ng kanyang kinabukasan. Isang Pilipinas na kung saan ang bawat isa ay may puwang, kung saan ang bawat isa ay may boses, at kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na maging isang tunay na Pilipino.